kaswal ang mukha ni Renz na nakatingin sa akin. Agad ako nagbawi ng tingin. Susunod na lang ako. Nagkunwari akong may hinahanap sa may drawer. Ngunit kung aakala ko ay aalis na siya doon, hindi dahil nanatili siyang nakatayo sa may hamba ng pinto. Mamaya na yan. Iniintay ka ng mga bata. Hindi sila magsisimulang kumain nang wala ka. Natigilan ako. Tumingin lang ako ng malamig sa kanya. Wala naman ako magagawa kung dahil na naman sa mga bata. Kaya tumayo na lang ako at sumunod. Pakikaraan. Hindi pa kasi siya umaalis sa harap ng pinto. Nakatungo ako habang naghihintay sa pagkilos niya. Siya nga pala, ipagpapaalam ko mga bata. Mamaya, ipapasyal ko sila. Kung gusto mo sumama, pwede naman. Rinig ko ang paghugot niya ng hininga. Umiling ako. Ayoko sumama. Kayo na lang. Basta ingatan mo sila. Ilang sandaling katahimikan bago siya nagbigay ng daan sa akin. Yun ang sinamantala ko para agad na makalayo sa kanya. Pagkababa ko ng hagdan ay naupo ako agad sa bakanteng upuan sa kusina. Nakita ko ang pagdating niya sa gilid ng aking mata. Saktong tumayo si Owen sa tabi ko. Katatapos lang nitong kumain. Kuya Renz, dito ka na. Nito sabay dampot sa pinagkainan nitong plato. Ikinuha pa nito ng bagong plato si Renz. Naupo si Renz sa tabi ko. Salamat. Oh, agad siyang bumaling sa akin at inilagay ang tasa ng kape sa tabi ko. Matapang ang kape niyan. Maraming creamer at hindi gaanong maraming asukal. Ngumiti pa siya sa akin nang magtama ang aming mga mata. Napakislot ako. Hindi naman ako nagkakape. Just in case you want it. Thanks, but no thanks. Inabala ko na lang ang sarili sa pagkuha ng pagkain. But to my surprise, inunahin niya ako maglagay ng kanin sa plato ko. Tinignan ko siya ng masama. Bala ko sanang sawayin kung hindi ko lang narinig ang boses ni Jane. Kain na tayo, Mama. Kanina ka pa po namin iniintay. Isinantabi ko na lamang inis ko dahil sa ginagawa ni Renz. Pati ulam pinaglagyan niya ako. Ayoko makita kami ng mga bata na nag-aaway. Sigurado kayo, Nay? Hindi niyo kailangan ng tulong ko? Magno-noche buena na mamaya. Pagkuwiwika ni Renz kay Nanay nang nagsisimula na ang tahimik naming pagkain. Tahimik lang ako na nakikiramdam sa paligid habang inaabala ang pagbantay habang kumakain ng mga bata. Hindi na. Kami na, Najira dito. Ituloy mo na ang plano mo. Magbonding na lang kayong mga bata. Sagot naman ng nanay. Sige po. Salamat po. Ikaw, ayaw mo ba talaga sumama? Bigla niyang baling muli sa akin. Malambing ang pagkakasabi niya na muli kong ikinakislot. Bagya pa akong na mental block. Umiling ako. Ayoko nga, diba? Kayo na lang ng mga bata. Tutulong ako kay nanay dito. Masungit pa rin tanggi ko. Hindi ko man lang nakitaan ang pagkadismaya mukha niya na ewan kung bakit lalong ikinaiinis ko. Okay, basta iuwi ko rin naman sila agad. Sorry babies ha. Kayo muna ni Papa ang magsasama-sama ngayon kasi tutulong si Mamang magluto kina Lolo at Lola. Para mamayang Pasko, marami kayong makakaing handa. Okay ba yun? Kunway untag ko sa mga bata. Magkapanabay na tumango ang mga ito. Opo, okay lang po, Mama. Pagkatapos namin kumain ay binihisan ko pa ang dalawang bata. Nakapantulog pa kasi ang mga ito. Bandang 9:00 na magpaalam si Renz at mga ito. Naglakad lang ang mga ito at hindi ko na inusisa pa kung saan patutungo. Alam ko namang hindi pa babayaan ni Renz ang mga bata. Gaya nga ng sinabi ko, tumulong ako sa paghahanda para sa nalalabing Pasko. First time ninyo magpapasko dito ang buong pamilya kaya kailangan espesyal na mga handa. Sabi ni Nanay habang abala kami sa paggagayat. Kami na bahala sa desserts, Nay. Agad na sabi ni Jira at Owen. Tahimik lang ako habang abala sa aking ginagawa. Sa malayo tumatakbo ang isip ko. Kumusta na kaya ang mga bata? Ano kayang ginagawa ng mga iyon? Saan kaya dinala mga ito na Renz? Panay ang bantay ko sa oras dahil sa aking pagkainip. Nang makalampas na ang tanghali, hindi ko alam kung bakit hindi na ako mapakali. Palagi ako nakatingin sa pinto, sumisilip sa labas. Bakit parang ang tagal nila? Sa malayo ba sila nagpunta? Kumain na kaya mga bata? Malapit na ang gabi ay hindi pa rin nakakauwi si na Renz. Nagpaalam na ako noon kina nanay at tatay na may pupuntahan lang at agad ako nagbihis para gumayak sa labas. Hindi na talaga ako mapalagay. Hindi naman niya siguro itatakas sa mga anak ko, ano? Hinram ko pa kunwari ang cellphone ni Owen para tingnan kung may nakasave
Bang number doon ni Renz. Nagpanggap ako na kapatid ko at si nanay ang nagtatanong kung nasaan na sila sa text message na pinadala ko sa kanya. Ngunit matagal bago siya nag-reply. Bumaba na ako ng hagdan at lumabas na ng bahay. Hindi rin kasi talaga ako mapakali kapag ganito, nakatagal na hindi ko nakikita ang mga anak ko. He finally replied nang naglalakad na ako. Agad kong binasa. Nasa plaza daw sila. Tanda ko ang palabas ng subdivision na iyon dahil nasa bungad lang naman ang bahay namin kaya nakalabas ako agad. Tinungo ko nag-iisang plasang alam ko. Sumakay pa ako ng tricycle. Pagdating doon ay maraming tao. Nagliliwanag na ang paligid dahil nagsisimula ng magdilim at bukas na ang mga Christmas lights decor. Maraming mga bata ang naghahabulang kasama ang pamilya ng mga ito. Agad na hinanap ng mga mata ko sina Jane at John. Halos umabot din ng minuto ang paghahanap ko. Mama! Mali, ako yata ang nahanap nila. Napalingon ako at nakitang nagtatakbuhan sina Jane at John pagawi sa akin. Sa isang iglap ay nawala ang pangamba ko. O dahan-dahan, madapa kayo. Pasagaw na paalala ko pa sa mga ito. Kasunod ng mga ito si Renz ngunit hindi nagtagal ang sulyap ko sa kanya. Ang mga bata ang sinalubong ako. Mama, buti nandito ka. Bulalas na John na hinihingal pa. Yay! Mama, let's play together with Papa. Ang saya po dito, ang dami rides. Si Jane. Ngunit wala sa isip ko makipaglaro pa sa mga ito. Gabi na, bakit hindi pa kayo umuwi? Ha? Yun ang naging tugon ko. Ayaw pa nila eh. Nawili sila maglaro sa may playground kanina. Si Renz ang sumagot sa tanong ko. Kumain na ba kayo? Saan kayo kumain ng tanghalian kanina? Ha? Nag-aalala pa rin tanong ko. Nag-Jollibee kami kanina. Si Renz muli ang tumugon. Inilabas ko ang towel na baon ko. Pinunasan ko ang mga likod ng mga bata. Pawis na pawis sila. Wala man lang towel sa likod. Ani ko sa akin niya. They kept on playing at... Mama, mamaya na tayo umuwi ha? Ang saya-saya po dito. Biglang kinuha ni John ang dalawang kamay ko. Oo nga po mama. Dito po, kompleto ang family nila. Mamaya daw po, may darating din. Si Santa Claus? Excited na po kami. Kitang-kita ang kislap pati sa mga mata ni Jane. Hindi, uuwi na tayo. Kontra ko na agad nagpalaho sa mga kislap na iyon. Kinuha ko ang tig-isang kamay ng mga bata at inihanda para akayin na ang mga ito. Pero mama, saglit lang po. Kasi may gagawin pa po kami ni na Papa. Oo nga, Mine. Hayaan mo na muna dito ang mga bata. Minsan lang naman. Mamaya na tayo umuwi. Pigil sa akin na Renz. Hinawakan din niya ang braso ko. Ang sabi mo, iuuwi mo agad ang mga bata. Pero anong oras na? Tama ba yun? Halos buong araw na kayo magkakasama. Asit ko. Nag-enjoy lang naman sila. Nga po, Mama. Namasyal at naglaro lang po kami ni na Papa. Saka binabantayan niya naman po kaming maigi ni John. At hindi po kami nagpapasaway. Katwira na Jane. Miski na. Gabi na. Bukas na ulit. Mariin pa ring angil ko. Itinuloy ko na ang paghilas sa kanila. Nagpupumiglas pa rin ang dalawang bata. Pero Papa, hindi pa po. Hayaan niyo na. Bukas na lang ulit mga anak. Sundin na lang natin ang mama niyo para hindi siya magalit. Malapit na mag-Christmas. Masaya ako sa bahay na lang tayo. Tumigil lang sa pagpupumiglas sa mga bata nang sabihin iyon ni Renz. Abat mukhang nakuha na nga niya ang loob ng dalawa. Nagpara agad ako ng tricycle para makauwi kami. Pagdating sa bahay ay tahimik lang ang mga bata. Hindi ko na rin pinuna ang pananahimik ni Renz. Pumasok na agad kami ng bahay. Agad kong inasikasong palta ng damit ang mga bata. Pagsapit ng oras na pinakahihintay namin ay nagsalo-salo kaming pamilya sa hapag. Isa-isa pa kaming nagbatian ng maligayang Pasko. Nasa ilalim ng Christmas tree ang gift sa inyo ni Mama ha? Masayang wika ko sa mga bata. Pagkatapos namin kumain ay nagsipuntahan nga doon sa Jane at John. Pati ang mga tito at tita nito ay may regalo din sa mga pamangkin. Nay, Tay, pati ako ay may gifts din para sa mga magulang. Matagal kong pinaghandaan ang pag-uwi naming iyon kaya wala akong nakaligtaan kahit isa sa kanila. Nasaan na po kaya si Papa? Maya-maya biglang hinanap ng mga bata si Renz. Maging ako ay bigla ding na-curious kung nasaan nga ito. Kanina ay kasama pa namin ito sa harap ng
hapag. Pasimple ko siyang hinanap sa taas ng bahay ngunit hindi ko siya natagpuan sa loob. Sa labas ay kanina pa nagkakaingay dahil kanya-kanya ng pwesto ang mga manginginom doon. Pare, nandito na ang manugang mo. Tara na. Sigaw na isa naming kapitbahay na bumungad pa sa pinto. Agad ay parang nagtagis ang aking bagang dahil wala na may ibang manugang si tatay maliban sa asawa ko. Kaya pala bigla siyang nawala dahil nagdiretso agad sa labas. Lumabas pa ako ng gate at sinimpleng hinanap si Renz. Sa tapat ng bahay ay may nakatayong tolda kung saan may mahabang mesa. Marami nang nakapalibot doon na kapitbahay na nagsisimula ng tumagay. Uso talaga ang ganito lalo at may ganitong klase ng selebrasyon kahit doon sa lugar namin sa Tarlac. Nakita ko si Renz na abala pa sa pag-aayos ng sound system. Nilapitan ko siya. Hinahanap ka ng mga anak mo. Nakasimangot na sabi ko sa kanya. Abala pa din siya sa pagsaset up. Pasabi, bukas na lang na umaga ang gift ng papa nila. Nalimutan kong bumili. Ni hindi man lang tumagal ng 2 segundo ang sulyap niya sa akin. Halika nga muna dito. Mag-usap tayo saglit. Inis pa rin turan ko sa kanya. Ano ba yun? Wait lang, tatapusin ko lang. Ngayon na. Sandali pa siyang tumitig sa akin bago naiiling na iniwan ang ginagawa. Nagpaalam pa siya sa kakilala na aalis lang saglit. Dinala ko siya sa loob ng bahay. Marami kasing tao at ayaw kong may makakarinig kung ano man ang pagtatalunan namin. Saktong nasa sala pa ang mga bata at abala sa pagbubukas ng mga regalo kasama si May. Umakyat kami sa kwarto. Ano bang pag-uusapan natin? Untag na Renz. Sandali ako natahimik dahil biglang naumid ang dila ko. Pagsasabihan ko lang naman siya na huwag uminom. Paskong Pasko'y maglalasing siya. Napalunok ako. Makikita ng mga bata na lasing ka. Imbes na gugulin mo ang oras mo sa kanila, ay sa iba mo pagagamitin. Ngayon pa? Pasakmat na sabi ko. Kasama ko naman si tatay. At saka, ngayon lang naman, di naman ako masyado magpapakalasing. Malumanay na sagot niya sa akin. Miski na. Ayoko. Ayaw mo? Muli ako napatingin sa kanya. Kakaiba ang ngiting nakasilay sa mga labi niya. Ayaw mo? Because, napalunok ako. Ayoko na makita ka ng mga bata na lasing ka. Bakit? May iba ba siyang makahulugan sa sinabi kong ayoko? Yun lang naman ang dahilan ko. Ayoko na makita nilang lasing ang papa ng mga ito. At isa pa, totoo namang hinahanap nila si Renz. Umiling-iling ito. So yun lang ba ang dahilan kung bakit dinala mo pa ako dito para kausapin ako? May nakapagkit pa rin kakaibang ngiti sa mga labi niya na patuloy na nagpapainit sa pisngi ko. Nagbaba ako ng tingin. Sige na nga, bahala ka na sa kung ano mang gusto mong gawin. Palabas na sana ako ng pinto nang gagapin niya ang braso ko. Hindi ko alam kung ano regalo ibibigay sa iyo dahil natatakot ako na baka hindi mo tanggapin. Anya sabay bagyang hinila ang kamay ko. Napasinghap ako. Tama. Hindi ko naman talaga tatanggapin. Sinubukan kong piksiin ang kamay niya. Ano ba? Sabi ko, bahala ka na sa gusto mong gawin, di ba? Patutulugin ko na lang agad ang mga bata. Saka, but before I could say it, ay nahapit na niya ang bewang ko at sa ikalawang pagkakataon, matapos ng 5 taon namin pagkakawalay, ay inangkin niya ang mga labi ko. And just like last time ay mahigpit din ang pagkakasaklit niya sa bato ko. He didn't even give me a chance na makapagpumiglas. Para na naman akong tinakasan ng sariling katinuan. Hindi ko maintindihan. I miss you so much, mine. Madamdamin niyang pahayag matapos ng makapugtong hiningang halik na iyon. Bumaba ang kamay niya sa akin bewang. Mahigpit pa rin ang pagkakahapit niya sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi bumabalik ang loob sa akin. If I need to wait for another 5 years, okay lang sa akin basta mapasa akin ka lang muli. Ikaw at ang mga bata lang ang kukumpleto sa akin. Muli siyang kumilos para sana muling angkinin ng mga labi ko. Isinandal niya ako sa malapad na pinto nang may biglang kumatok. Mama? Papa? Ano pong ginagawa niyo dyan? Bigla ko siyang itinulak. Akma kong bubuksan ang pinto para sa mga bata pero pinigilan niya iyon. Lalabas ako. Alasin mo yung kamay mo. Pabulong kong sabi kay Renz. Pinandilatan niya ako ng mata. No. Hindi ko narinig na sinabi niya iyon pero basang-basa ko naman sa buka ng kanyang bibig. He was the one who opened the door instead.
Agad na nagbaba ang tingin niya sa mga bata. May pinag-uusapan ng mama at papa mga anak. Bawal ang storbo. Kung doon muna kaya kayo sa kwarto ni Tita Jera ninyo. Mamaya, kukunin na lang namin kayo kapag tapos na kami mag-usap. Pwede ba yun? Mabait na anya sa mga bata. Ano pong pag-uusapan ninyo, mama, papa? Usisa pa rin ni Jane. Sumulya pa muna sa akin si Renz. Ang pag-uusapan namin ng mama ninyo ay tungkol sa mga plano namin para sa inyo paglaki nyo. Also about our future. Pati mga magiging kapatid ninyo. Nanlaki ang mga mata ko. Ano mga magiging kapatid ng mga anak ko? Talaga po, papa? Magkakaroon po ulit kami ng mga kapatid? At na-excite naman si John. Dahil si Renz lang ang nakikita ng mga bata ay nagawa ko siyang hampasin sa braso. Ngunit imbes na mag-react sa ginawa ko ay parang baliwala lang yun sa kanya. Yes, mga babies. Pag-uusapan namin kung ilang kapatid ang ibibigay pa namin sa inyo. At kung kailan namin yun gagawin. So behave lang kayo ha. Huwag kayong kakatok o papasok sa kwarto ng basta-basta. Intayin niyo ako mamaya. Nasunduin ko kayo doon, okay? Opo, papa, mama. Sana po maraming kapatid ang maibigay niyo sa amin ni Ate Jane. Para po marami din kami magiging kalaro. Huwag kayong mag-alala, papa. Hindi po kami mangi-istorbo. Hiyang-hiya ako sa mga narinig ko. Para akong natutunaw na yelo. Alam kong bata pa ang mga anak ko, ngunit kahit ganoon ay may isip na mga ito. May ideya na nga ang mga ito about love making. Diyos ko. Hindi na lang ako kumibo at inipon ang lakas ko sa isang tabi. Maya-maya pa'y nagpaalam na ang mga bata at muli nang ipininid na Renz ang pinto. Rinig ko pa ang gigil niyang pagpindot sa lock. Agad siyang humarap sa akin. Damn you! At isang malutong na sampal ang pinadapo ko sa kanyang pismi. Bumalatay ang gulat sa kanyang mga mata. Hey, inaano kita? May pagtataka pa niyang tanong. Bastos ka? Miski sa mga anak natin, wala kang patawad talaga. Bahagya ko siyang itinulak para mahawakan ko ang siradura ng pinto. Ngunit agad niyang naidapong muli ang kamay doon. Umalis ka dyan. Palabasin mo ako. Wala tayong dapat na pag-usapan. Marami. Mariini ang tugon. Didn't you hear? We'll talk about our future. Wala ng future para sa atin. At kung sakaling magkakaroon man ng mga kapatid ng mga anak ko, hindi ko magiging ama ng mga iyon. Sa susunod na taon, asikasuhin na natin ang annulment natin. Pinipilit ko pa rin tanggalin ang kamay niya sa may pihitan ng pinto pero sadyang mas malakas siya. Habang tumatagal, ay mas sumihigpit pa nga iyon. The hell, that I will never let to happen. May diing pagkakasabi niya. Bigla niyang pinatay ang switch ng ilaw at hinaklit niya ang braso ko sabay tulak sa akin sa kama. Ano ba, Renz? Payag na ako? Payag na akong uminom ka. Just don't... Payag sa gagawin ko? May mahinang tawa akong narinig mula sa kanya bago niya muling inangkin ang mga labi ko. Nakaibabaw siya sa akin. Hawak niya ang mga kamay ko, kaya kahit anong gawin ko ay hindi ako makapalag sa kanya. Oo, alam kong marami akong kasalanan sa iyo. Napakahina akong lalaki pero maniwala ka sa hindi. Mahal kita. Mahal pa rin kita. Unang kita ko pa lang sa iyo na kursunadahan na talaga kita. At nangako ako sa sarili ko na magiging akin ka. Magiging akin ka hanggang sa uli. Sana'y patawarin mo ko. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. This time, I'll be better. I'll do better. Hindi na ako papayag na malalayo kayo sa akin ng mga anak natin. Wala na ibang hahad lang sa atin. Inaplos niya ang buhok ko habang nananatili akong tahimik. Gusto kong maniwala ngunit na trauma na ako sa nangyari. Kung mahal niya ako, bakit hinayaan niya mangyari iyon? But I don't love you anymore, Renz. Lakas loob kong sagot sa kanya. Talaga ba? Nalanghap ko ang mabango niyang hininga. Imbis na mabaghan siya sa sinabi ko ay tila wala siyang pakaalam doon. Oo, kaya... But you're still my wife. Kaya hanggat hindi pa na-annulled ang kasal natin, may karapatan pa din ako sa katawang ito. Muli niya akong hinalikan sa mga labi. Kasabay noon ay ang mapwersa niyang paghaplos sa katawan ko. I remember it when you almost cried dahil lang hindi ko naibigay agad ang round 2 na ipinangako ko sa iyo noon. Then you'll say na never mo ako nagustuhan? Nanguuyam ang tono niya. Bumaba siya sa akin at itinapat ang bibig sa tenga ko.
At hindi na iyon mauulit, mine. Hindi na kita ulit bibitinin. Araw-araw at gabi-gabi na ulit natin itong gagawin. Lutang ang pakiramdam ko nang bumaba na kami. Tapos nang kumain ng mga bata. Naligo muna ako ng mabuhay ng aking loob dahil na mga oras na iyon ay wala akong ibang gustong gawin kung hindi ihilata ang lantang-lanta kong katawan. Asikaso ko na Renz, pinagdulutan niya ako ng pagkain at sabay kaming kumain. Ayoko man at naalibadbaran ako sa pangising-ngising niyang muka. Pakiramdam ko'y magkakolaps na talaga ako dahil sa sobrang panghihina. Isasama ko itong mga apo ko. Mamamas ko kami sa mga kakilala ko. Paalam sa amin ni nanay pagpasok nito sa loob. Sige nay, parang masama kasi ang pakiramdam ni Janela. Napalingon ako sa walang pahintulot na sagot na iyon na Renz. But magsisimba muna kami. Ipapasyal ko na rin sila. Kayo nang bahala dito sa bahay ha? Wala si tatay na mga oras na iyon. Wala din si Najira at Owen. Jack na may kanya-kanyang lakad ang mga ito. Ang tanging makakasama ko lang ay si May. But speaking of, bigla din itong nagpaalam na sasama kina nanay. Sa isang iglap, nawalan kami ng mga kasama sa bahay. Kami na lang muli ni Renz ang nandoon. Pagkatapos kong kumain ay dinala ko agad ang plato sa lababo. Maraming hugasing naiwan at sinamulan ko iyon kahit hindi pa tapos si Renz kumain sa mesa. Mine. Napaigtad pa ako nang bigla ko siyang maramdaman sa likuran ko. Inilapag niya ang pinagkainan at baso sa mga sabunin ko. Hindi ko balak sana siyang pansinin ngunit bigla ko nalang naramdaman ang pagpulupot ng braso niya sa bewang ko. Ipinalig ko ang ulo ko. Pwede ba? Lumayo-layo ka sa akin at marami pa akong gagawin. Mataray na taboy ko sa kanya. Pinigil kong impit na ungol na gustong kumuwala sa labi ko nang halikan niya ang punong tenga ko. Pwede ba, Renz? Pagpahingahin mo naman ako. Pag-aksyon tumawa, mas lalong humigpit ang yakap niya sa akin. Merry Christmas, mine. I love you. I missed you. I love you yung mukha mo. Sabi ko, get off. Get off. Tinutulak-tulak ko pa siya ngunit wala yatang naririnig at nararamdaman ng lalaking ito. Umahalik-halik na naman sa balikat ko. Let's do it again. Please. May himig pagsusumamo ang boss niya. Halos panginigan ako ng tuhod. Abay, maawa ka naman, lalaki ka. Sagsagin? Anong maghapon na naman? Gusto niya himatayin na naman ako? Dates, my love. That's what I meant. Please, let's date. Let me try to make her feelings come back for me. Ayokong sumuko lalo na at alam nating masusundan na ulit ang kambal. Mahigpit na hinawakan na Renz ang kamay ko. Nagkatinginan kami at sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi niya. Sumama ako sa kanya. Napilitan. Ayaw niya akong patahimikin at kahit anong tanggap ko ay ayaw niyang pakinggan. Kapag hindi raw ako pumayag ay gagahasain niya raw akong muli ng paulit-ulit. Nagtungo muna kami ng simbahan. Dahil siksikan sa dami ng tao sa loob ay sa labas na lamang kami nakinig ng misa. Hindi ko alam kung ano ang plano niya pero may kaba akong nararamdaman dahil sa presensya niya. Wala na akong naiintindihan sa paligid ko. Nagulat na lang ako nang bigla na lang siyang nag-small kiss sa akin sabay sabi ng, "Peace be with you." Patapos na pala ang misa at wala man lang pumasok sa isip ko. Lutang na lutang pa rin ako. Magpahangga ngayon. Iniisip ko pa rin na nangyari kagabi at talagang malaki ang posibilidad nga na masusundan na ang kambal. Tara na. Matapos na ilang sandali pa ay inaya na ako na Renz na umalis. Sa dami talaga ng tao ay halos hindi na iyon mahulugan ng karayom. Hinila na niya ako at ako naman ay sunod-sunuran sa kanya. Magsisiman ako sa mga nangyari. Magalit man ako sa kanya ng todo. Wala na. Huli na ang lahat. Umuwi na tayo. Ano ko sa kanya na makabawi-bawi ako. Hawak niya pa rin ang mahigpit ang kamay ko at kahit anong higit ko doon ay hindi talaga niya binibitawan. Maaga pa. Mamasyal na muna tayo. Kasual na sabi niya sabay tingin at ngiti pa sa akin. Ayoko. Pagod ako, Renz. Nalimutan mo na yata ang sinabi ko. Kakainis. Kailan kaya ako tuluyang makakalaya sa kanya? Pumara siya ng jeep at sumakay kami doon. Ayon sa kwento niya, 3 weeks pa lang daw siya mula nang dumating dito sa lugar namin pero parang kabisado na niya ang lugar na ito. Agad siyang nag-abot ng bayad sa driver at sa isang mall ang sinabi niya lugar na pupuntahan namin. Gusto ko sa maraming tao para marami ang makaka-witness kung gaano kita kamahal.
Hinalikan niya pa ang kamay ko na kahit isang segundo ay hindi niya pinakawalan. Nawiwerduhang inarapan ko lang siya. Hanggang sa makarating kami sa babaan namin ay hindi ko siya kinikibo. Pumasok kami doon at tinayaan ko lang siya kung saan niya ako dadalhin. Wala naman ako nararamdamang espesyal sa lugar na iyon. We were only here, sa isang mall, palakad-lakad at patingin-tingin lang sa paligid. Maraming tao dahil nga Pasko. Mabagal at maliliit lang ang hakbang ni Renz at alam kong sinasabayan niya lang ako. I didn't want to argue anymore dahil feeling ko mag-aaksaya lang ulit ako ng lakas. He wouldn't listen anyway. Hanggang sa makakita kami na isang bakanteng bench. Doon niya ako hinila at pareho kami naupo doon. Ano ba talagang trip mo? Hanggang sa hindi na ako makatiis, nag-usisa na ako. Para nag-aaksay lang kami ng oras doon. Imbis na nagpapahinga ako ngayon, kinulit niya pa ako makipag-date. Kuno, sa akin niya. Humigit siya ng malalim na hininga. Napapansin ko na panay pasok ang kamay niya sa bulsa niya. Kanina nasa simbahan kami ay ganoon din siya. Panay pa ang kakaibang sulyap niya sa akin na tila may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi-sabi. Relax, magpahinga muna tayo. Umingos ako at muli siyang inarapan. Wala naman tayong gagawin dito. Sana'y umuwi na lang tayo. Hindi siya nagkomento sa sinabi ko ngunit naramdaman ko ang paghimas niya sa mga daliri ko. So, hindi mo na pala sinusuot ang wedding ring natin? I wonder, siguro, itinuloy mo na ang pagbebenta mo nun. Ano? Pag-iiba niya sa usapan, pinandilatan ko siya ng mata. Oo, ibinanta ko na nga. Nagbaba ang tingin ko sa ring finger ko na hawak niya ng mga sandaling iyon. Right, hindi ko na yun isinusuot pa. What for? I already considered na hiwalay na kami. The moment that I left that night. At hindi ko yun ibinanta o ano. Itinapon ko iyon sa kung saan. Sa sobrang sama ng loob ko sa kanya. Ouch. Pero okay lang. Papalitan ko na lang ulit. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa kamay ko at yun ang sinamantala ko para makawala sa kanya. Hindi bale na. Wala din naman akong balak na isuot ang ipapalit mo ko sakali. Malamig kong sabi sa kanya. Muli akong napaingos. Uwi na nga ako. Wala naman tayong ginagawa dito. Wait, no. Naghahanap ako ng tiyempo. Sinubukan niyang hawakan muli ang kamay ko ngunit naiiwas ko na iyon. I don't care about your plans for this day. Basta pagod ako. Kung wala ka maisip na gawang matino sa buhay mo, lubayan mo muna ako, please. No. No, talagang enough, friends. Hindi ka pa talaga nakontento sa pinagagawa mo sa akin kagabi? Hanggang ngayon, nanakawin mo pa ang oras na dapat pahinga ang ginagawa ko? And I didn't really want to date him. Para saan? Ayoko na. Ayoko na talagang bumalik sa akin niya. Janelle, ngunit hindi ko na pinakinggan ang katwiran niya. I'll just make sure na kandado lahat ng pinto sa bahay at hindi siya makakapasok para hindi matuloy ang kanyang banta. What a crappy idea he had. Iinom na lang ako ng ECP. Sabi ko, napilit pinatitigas ang loob. Let's just stick to our plan. Co-parenting sa mga bata. You can visit them sa mga araw na wala silang pasok sa school. I will let you be their father. But we will never be like husband and wife again. Like before. Everything has changed, Renz. Then, I made my way out. Just like that. Nalagpasan ko na lang siya na parang hindi ko siya nakikita. Naghanap agad ako ng masasakyan. Nagawa ko panlungunin sa Renz bago ako sumakay sa napara kong jeep. Hindi pa rin siya kumikilos mula sa pagkakaluhod niya. He was still holding the backstop diamond ring. Nakayukod. Hindi ko man nakikita ang reaksyon sa kanyang muka, ngunit alam kong hindi maipinta iyon dahil sa labis na pagkapahiya. Gustuin ko man siyang balikan. Para saan? Yun naman talaga ang sagot ko. No, hindi ko nakasalanan yun kung hindi niya matanggap ang rejection ko. Bigla akong napasapo sa tapat ng kaliwang dibdib ko pero bakit may kurot ako nararamdaman dahil sa ginawa ko? Bakit napapaluha ako? Bakit gusto kong tumakbo pabalik sa kanya at bawiin lahat ng sinabi ko? Wow, ang dami naman laruan. Pumapalakpak pang sabi ko habang iniisa-isang pinakikita sa akin ng mga bata ang mga natanggap at napamili nila kanina sa gala nila kasama ng lola.
Ipinagmamalaki nila na marami silang napamaskuhan. Kahit wala dito ang mga ninong at ninang nila at nasa Tarlac. Opo, ang babait kasi ng mga pinuntahan namin ni Lola. Ang sabi po nila, ang ganda at ang gwapo daw po namin ni Ate Jane. Tumatawang saad ni John. Binigyan pa nga po kami ng chocolate saka maraming candies, Mama. Tapos pera. Iminuwestra pa sa harap ko ni Jane ang mga malulutong na 20. Wow, talaga naman. Nagpasalamat ba kayo nang tanggapin niyo ang mga iyan? Siyempre naman po, Mama. Nag-bless pa nga po kami ni John. Na-enjoy niyo ba ang Christmas niyo dito? Tanong ko pa habang hinaplos ang kanilang mga buhok. Opo, Mama. Kasi kompleto po tayo ni na Papa. Speaking of, bigla akong napatingin sa gawin ng pinto. Hapon na pero hindi pa rin umuwi si Renz. Saan kaya nagpalipas na maghapon ng lalaking iyon? Kasal? Inaalok niya ako magpakasal ulit? How could I say yes kung hindi ako sigurado? Siguro naman may karapatan akong tumanggi. At kasal na nga kami. Bakit niya pa na naisang magpakasal ulit? Parehas lang naman ang bisa iyon, di ba? Mama, kayo po ni Papa, pati na ba kayo? Tinapunan ako nang nag-uusis ang tingin ni Jane. It's Christmas Day, Mama. Hindi na po dapat kayo nag-aaway ni Papa. Segunda pa ni John. Umiling ako habang napapabuntong hininga. No, Papa and Mama didn't fight anymore. Niyakap ko ang dalawang kambal. Gulong-gulo din ako sa nararamdaman ko. But just imagining Renz and I going to be separated again. Tsak na malulungkot ang mga ito. They would be the ones who would be most affected. Napakabata pa nila para maunawaan nila ang nangyari sa amin noon. Maswerte na nga ako dahil hindi na nila inuusi sa paandahilan kung bakit matagal nang nalayo ang papa nila sa amin. Thank you, Mama. I thought you were fighting again. Kasi sabi ni Papa sa amin kaninang umaga, pinagagalitan mo daw siya. Thank you for accepting Papa's sorry. Ginantihan ako ng yakap ni Jane na sinundan ni John. Pinigil kong maiyak. But where is Papa, Mama? Naghahanap na tanong ni John. Napasingap ako. Your Papa just went somewhere. Pero maya-maya din ay uuwi na iyon. He told me na wag na ninyo siyang hintayin sakaling gabihin siya. Basta, uuwi siya. Opo. They answered in chorus. But then, the night already came. Hindi ako mapakali sa isang tabi. Tapos na kaming mag-dinner at nakailang tanong na rin sa nanay at tatay, pati ang mga bata ko nasaan na ang asawa ko. Ngunit wala akong tamang maisagot. I'm worried, May. At wala akong choice kung hindi i-share na iyon sa kaibigan ko. Masyado na ako nabibigatan sa dibdib ko. Napatulog na namin ang mga bata at magkasama ngayon kami sa kwarto. Ka-share niya sa higaan si Jira pero nakiusap muna ako sa kanya na huwag munang magtungo doon. I needed someone to talk to. About what? Tanong nito. Sunod-sunod ang singhot ko. Si Renz kasi. Para akong batang nakalungkoy sa sahig. Nakapatong ang aking muka sa magkadikit kong mga tuhod. Balot ng pangamba sa dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga pangyayari kanina. Ang mga salitang sinabi ko sa kanya. Akala ko ba may pinuntahan yung tao? Or else, nag-away kayo ulit? Nalunok ko muna ang bikig sa lalamunan ko. Magkasama kami kaninang umalis pero ako lang ang mag-isang umuwi. Hanggang ngayon wala pa rin siyang paramdam.